Bumisita si Hannah sa Memorial Park sa puntod ng ama. She was mourning for what was lost to her forever. The cool breeze was blowing, but it gave her no comfort. Daddy, you're so unfair. Bakit si Mateo ang binigyan mo ng karapatang manghimasok sa buhay ko? Didn't you know I was heartbroken because of that man? And I'm so afraid he would hurt me again. Patuloy siya sa tahimik na paghihinagpis. Nakakalungkot isipin na sa pagbabalik niya sa Pilipinas at sa muling pagkikita nila ni Matthew, it had altered virtually everything. At natatakot siya na muli niyang gawing katawa-tawa ang sarili. She didn't want to fall for his charm again. Matapos ang kalahating oras na pagstay sa tapat ng ponto ni Alfredo, ay tinungo niya ang nakaparadang kotse. Nagpahatid na siya sa driver na si Rolly sa bahay. Pagdating doon ay kaagad niya napansin ang nakahimpil na silver na kotse sa tapat ng front door. Ang insignia ay isang living cat, kaya kaagad niyang nahula ang iyon ay isang Jaguar. Ganon din ang brand ng sasakyan ni Matthew, pero alam niyang hindi sa binata iyon dahil itim ang kotse nito. Ibinaba siya ni Rolly sa tapat ng entrance bago nito pinausad ang kotse hanggang garahe. Isang lalaki nakaupo sa mahabang sofa ang nadatan niya sa sala. Hindi akalain na susunod sa kanya si Marvin mula sa London. Kilala ito bilang playboy, kaya nga panay ang iwas niya pero parang linta ito kung makadikit. You surprised me, Marvin, bungad niya habang papalapit dito. Napaangat ng mukha ang binatang halatang bored na bored kanina pa habang naghihintay sa kanyang pag-uwi. Bago tumayo ay idinoldol muna nito ang upos ng sigarilyo sa ashtray na nakapatong sa coffee table. Napansin niyang halos mapuno na ng opos ang ashtray, patunay na matagal na itong naghintay. Ngumiti si Marvin. I promise myself to follow you wherever you go. We're destined for each other, don't you know that? Kahit inis siya sa sinabi ng mayabang na binata ay hindi siya nagpahalata. Bagkus ay matiis ang kanyang tawa. I'm flattered, Marvin, knowing you're a womanizer. Ouch, anitong nakangiwi at hawak-hawak ang puso. That hurts. Isang pilit ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Iminuwestran niyang maupo itong muli. Nang makaupo siya sa tabi ng lalaki ay bigla nitong hinawakan ang kamay niya. You know, Hannah, sagutin mo lang ako. Willing ako magbago. I'll prove to you that you'll be the only woman in my life. Ayaw niyang maging bastos kaya hinayaan mo na niya itong hawakan ang kanyang kamay. Hindi na niya ito nagawang bawiin maski narinig niyang may ibang tao na nagsalita. Hannah, sabay silang napalingon ni Marvin sa pinagmula ng tinig. Si Mateo ay nakatayo sa bungad ng lanay at walang kangiti-ngiti habang nakatingin sa kanila. May bisita ka pala. Oh yes, anyang napakasweet ng ngiting iginawad sa maniligaw na wala ng balak pawiin ang kamay mula rito para lalong inisin ang binata. Marvin, I would like you to meet Matthew. And Matthew, this is Marvin, a very close friend of mine. And soon to become her fiancé. Maagap na dagdag ng lalaki na nakangisi. Hindi rin niya balak sawayin o tutulan ang sinabi ng katabi. She looked at Matthew and watched him closely so she could see his reaction. She felt a moment of triumph nang mapansin lalong sumama ang timpla ng mukha nito. Saglit na nagsukatan sila ng tingin at lihim siyang nagdiwang ng ang binata ang unang umiwas at halatang galit ng talikuran sila. What's wrong with that guy? Tanong ni Marvin. Is he jealous or what? Matthew, jealous? Naisa loob niyang incredulous sa idea. I don't think so. Mabilis niyang binawi ang kamay mula sa pagkakahawak ng lalaki dahil wala na si Matthew sa harap nila. Walang dahilan para ipagpatuloy ang pag-arte. Don't mind him. Nagkibit ito ng balikat. Okay, if that's what you want. Tumayo siya at may naglalarong kislap sa kanyang isip. Do you want to take a few laps in the pool, Marvin? Ang init dito sa Pilipinas, ano? Lumiwanag ang mukha nito. I'd love to. Do you have an outfit? Nag-isip ito. I'll check first but I remember I put some clothes including swimming trunks in my car's compartment. Nang iwan siya nito upang tunguhin ang sasakyan ay napangiti siya sa kanyang kapilyahan. Ang silid na ginagamit ni Matthew ay tanaw ang pool sa labas. At kung anuman ang gagawin nila ni Marvin ay tiyak na mapapanood dito.
It would be fun to make him angrier. Ilang saglit pa'y nasa pool na sila ng kanyang manliligaw at lahat ng kilos niya ay pulos arty lang as if she was in front of a camera. Ang tagal nilang nagharutan ni Marvin sa pool. Naroong sumakay siya sa mga balikat nito. She was having so much fun. Hindi dahil nag-enjoy siya sa piling nito, kundi dahil sigurado siyang naroon ang kanyang guardian sa tapat ng bintana ng silid nito at nanonood sa kanila. Madilim na nang magpaalam ang kanyang bisita. Hindi siya kaagad nakaiwas ng payakap siyang kabigin nito at halikan siya sa labi. His hand moved at the back of her head to steady her so that he could kiss her further. Lumapat ang mga palad niya sa malapad nitong dibdib with the intention of pushing him away. Hana, dumadagundong ang tinig ni Mateo sa buong kabayan. Momentarily, her reaction was to fear his voice, but then, she relaxed at hindi na itinuloy ang pagtulak sa lalaki. Bagkus ay ipinulupot pa niya ang braso sa batok nito at inlapit pang lalo ang katawan dito. Kahit hindi siya tumitingin kay Mateo ay ramdam niya ang galit nito. When she finally pulled away from Marvin at harapin ang kanyang guardian, saglit siyang natakot sa itsura nito. Pero itong kakain ng tao, naniningkit ang mga mata nito, he was truly angry. Yes, Matthew, may kailangan ka? I want to talk to you, he said between gritted teeth, dismissing Marvin alone. Naramdaman niya ang pangkigigil din ng lalaking katabi niya, but he took a deep breath to calm himself. Bye, Hannah. I'll call you. I'll walk you to the door. Anya at mabilis siyang sumunod dito. Nang makita niyang palabas na ng driveway ang kotse ng bisita, ay nagmamadali siyang pumasok sa loob. Hindi na siya nagtaka nang sumunod sa kanya si Matthew. Marahas sinalbot ng lalaki ang kamay niya. Bago pa niya maiwala ang hinahon ay kaagad na tinabig niya ang kamay nito. Don't touch me! Nang gagalaiting sigaw niya. You have no right to touch me. Okay, I'm sorry. I just wanted to talk to you. About what? Pasingkal niyang tanong. About Marvin. May pangungutya ang kanyang tawa. And what about him? Don't trust that guy. Umismid siya. Fancy that, Matthew. Your concern is deeply touching. Hannah, listen to me. I'm your guardian. Your father gave me that right. How dare you na lagi mong pinamumuka sa akin yun? Alright, sabihin mo na natin may karapatan kang manghimasok, pero pati ba affairs ng puso ko ay kailangan ng pakialaman? Kung kinakailangan, yes. Nanginginig ang katawan niya sa galit dahil sa isinagot nito, ngunit nang ibaba pa rin ang kaunting pilit na hinahon. Walang patutunguhan ang pag-uusap nating ito. Tinangkat niyang iwan muli ang binata, ngunit maagap na naman siyang nahawakan sa kamay at pahaltak na hinaharap dito. I'll never forgive myself if something happens to you, Hannah. So for God's sake, huwag kang gumawa ng mga bagay na pwede mong ikapahamak. Payo nito. Hindi ako tanga, galit ng tugon. Ano ba ang akala nito sa kanya, isang batang walang isip? I can take care of myself and I don't need someone like you telling me what to do. I've spent 5 years of my life living independently. Bilang tugon, hinigpitan nito ng pagkakahawak sa kamay niya. Let me go, you're hurting me. Napatimbagang muna ang lalaki bago nito bantulot na binitawan ng kamay niya. Isang matalim na titig ang pinukukol niya rito bago niya ito tuluyang tinalikuran. Sa kanyang silid, nagngingit-ngit pa rin siya sa ginagawang pakikialam ni Mateo sa buhay niya. He was such a pain in the neck. Parang inaalisan niya na siya ng karapatang mag-decide para sa sarili niya. Well, kung ayaw nito kay Marvin, she doesn't care about. Lalo niya itong iniisin dahil kahit wala siyang balak sanang sagutin ng lalaki ay sasagutin niya ito. Tingnan na niya kung ano ang magiging reaksyon nito kapag nalaman nitong boyfriend na siya Marvin. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang videos. I-click na rin ang notification bell para updated ka palagi. Kita-kits sa susunod!